Mapagpalang araw mga ka-nurse, nandito tayo ngayon para magtalakay ng paksang pangkalusugan. At ngayon pag-uusapan natin ang shingles. Ano nga ba ang shingles? Ang shingles ay isang viral infection. Ang cause nito ay ang varicella zoster virus na parehas din na cause ng chickenpox or ng bulutong tubig. Ito ay natawag din na herpes zoster. Ito ay infeksyon sa ugat at sa paligid ng balat nito. Nakaraniwan ito ay napakasakit. Ano nga ba ang mga posibleng maranasan ng mga tao na nagkakaroon ng shingles? Meron silang magkaroon ng fever, pwede silang magkaroon ng headache, na pwede rin silang merong easy fatigability at saka yung parang sensitive sila sa light. And then merong distinct na pain na masakit talaga dun sa area kung saan lalabas yung rashes, lalabas yung blister. Rashes is parang yung flat na rashes siya, tapos uumbok siya. After niya umumbok, magtutubig yung loob. Yung parang akala nyo na bulutong, gano'n ang typical na itsura niya. Pero localized lang siya. Hindi siya all over sa buong katawan. Meron lang siyang portion kung saan lumalabas yung mga blister na yon. Ito yung mga local area kung saan lumalabas ang mga rashes, mga blister ng shingles. Okay? Yan pwede sa muka, pwede sa batok, pwede sa dibdib, pwede sa likod, pwede sa legs. So, yan yung mga common. Kailangan ipagbigay alam ninyo sa inyong doktor kung kayo ay nagkaroon ng exposure or kung kayo ay nagkakaroon ng sintomas ng shingles, lalo na kung kayo ay buntis, mahina ang immune system, meron kayong mga sakit na nakakapagpahina ng inyong immunity, posibilidad na kapag kayo ay nagkikimotherapy, nagda-dialysis, merong HIV, merong AIDS, kung mas matanda, mas delikado. Okay, mas mababa ang immune system nila. Sa mga bata, less than 1 year old, kung kayo din ay buntis. Okay? Tapos kung ang karakteristik ng mga pantal ng shingles ay kalat, kasi dapat ito ay localized. So kung ito ay kalat, kailangan nyo ito talagang ipagbigay sa inyong doktor. At kung ang pantal ay nagsisimula o nagkakaroon ng rashes sa paligid ng mata, dahil ito po ay delikado, baka magkaroon or mag-lead ito sa permanenteng pagkabulag. So, alam ko na gusto nyong malaman paano ba ito ginagamot. Dahil ito naman talaga, 'di ba? So, actually, wala po talagang gamot sa shingles. Binibigay lang po yung mga gamot na inirereseta sa inyo para ma-minimize po yung complication, ma-minimize yung nararamdaman ninyo sa symptoms at para mapabilis po ang inyong recovery. So, po pwedeng magbigay ng antiviral dahil ito nga po ay caused by virus, yung acyclovir. So, po pwede din po na ibang antiviral medication, tapos po pwede din po na dahil ito ay nagdudulot ng sakit, po pwede din pong ibuprofen, paracetamol, at po pwede din po na eventually sa mga yung nakakapagpamanhid para mabawasan talaga hindi maramdaman yung sakit, ay ito yung mga lidocaine na pwedeng i-apply doon sa mga blister kasi masakit nga po yan, pwedeng ina-cream or spray, po pwede po yon. Then po pwede din pong magbigay ng mga gamot para po sa mga corticosteroid, tapos anti-fever kasi po pwede din po na may nararanasan na lagnat. Tapos yun sa pangangate, pwede din applyan ito ng calamine lotion. Alam niyo po ba na ang shingles ay po pwedeng umabot ng tumagal ng 2 hanggang 6 na linggo. Usually po isang beses lang nagkakaroon, pero posible pong magkaroon ito ng higit pa sa isang beses. So, ito yung mga pupwede nating paggamot ng mga simptomas sa bahay. So, ano ang mga dapat nating gawin? Panatilihing malinis at tuyo ang pantal hanggat maaari. Tapos magsuot ng maluluwag na damit. Gumamit ng malamig na basang tela upang paginhawahin ang balat at panatilihing malinis ang mga blister. At subukan ang calamine lotion upang makatulong na papawi ang pangangati. So, ano naman ang mga huwag nating gagawin? Huwag hayaang dumikit ang mga dressing or plaster sa pantal. Huwag gumamit ng antibiotic cream dahil pinababagal nito ang paggaling. So, dapat din nating alamin ano ang mga bagay na dapat nating gawin para makaiwas tayo sa pagkalat ng shingles. Actually, directly, hindi natin maipapasa ang shingles. Pero, dahil merong mga may expose sa atin na mga hindi pa nagkakabulutong, yun ang pupwede silang magkaroon. At tandaan mo na nakakahawa ang shingles kapag ito ay pagaling na, yung mga huling blisters, at ito ay habang natutuyo. So, upang makatulong ka para makaiwas ang pagkalat ng shingles, ito ang mga huwag mong dapat na gagawin. Huwag magbahagi ng tuwalya. Huwag kang mag-swimming.
huwag maglaro ng contact sport, huwag pumasok sa trabaho o sa paaralan kung ang iyong rashes ay nagli-leak o nagpapalabas ng likido at hindi matatakpan. At dapat mong tandaan na dapat maging responsable ka rin dahil dapat iwasan mo ang mga taong sumusunod. Mga buntis na hindi pa nagkakaroon ng bulutong tubig, mga taong may mahinang immune system, halimbawa ang mga taong may HIV or AIDS, ang mga sanggol na wala pang 1 buwang gulang, maliban kung sarili mong sanggol ito. So ngayon naman alamin natin anong mga posibleng komplikasyon na pwedeng idulot ng shingles. Pwedeng magkaroon actually ang 1 sa 1,000 tao na nagkakaroon ng shingles ng komplikasyon. Maaaring mabilang sa komplikasyon ang mga sumusunod, yung mga prosthetic neuralgia or yung namamaga or patuloy na pagsakit ng mga nerves. Pwede ding magkaroon ng problema sa mata, lalo na kung dito nagkaroon ng mga rashes or blisters. Tapos, pwede din ang Ramsay-Hunt syndrome, yung pagkakaroon ng facial paralysis, natatagilid, natatagibang ang mukha. Tapos po pwede ding magkaroon ng bacterial infection dun sa mga rashes. Kaya dapat ito ay panatilihing malinis at tuyo. Tapos yung pagkakawala ng pigment. Tapos yung mga area na yon nawawala na siya ng pigment. Kaya nagkakaroon siya ng scar, yung pinanggalingan ng mga blisters, yung lugar na yon. Ang iba pang mga komplikasyon na maaaring mangyari ay ang pamamaga ng mga baga or ang pneumonia, pamamaga ng atay, hepatitis, pamamaga ng utak, encephalitis, pamamaga ng spinal cord or transverse myelitis, or ang proteksyon or lamad ng palibot ng utak, ng spinal cord. Ito ay mamamaga, ito ay tinatawag na meningitis. So, ang isang pinakamabisa din na paraan para makaiwas sa shingles, sa pagkakaroon ng shingles, ay ang vaccination. So, dito po sa Saudi Arabia, nire-recommend ngayon na magpabakuna para sa shingles, lalo na kung ikaw ay nagkaroon na ng bulutong. Okay? Pero ito ay sinasuggest sa mga nagka-shingles na at kahit hindi pa nagkakaroon ng shingles. Ito ay nire-recommend sa 50 years old pataas at saka sa mga tao na mabababa ang immunity. Tapos, nire-recommend din siya actually sa 19 years old pataas. But highly recommended siya sa mga tao na merong immunocompromised na situation, like yung may mga sakit, nagda-dialysis, mga nagki-chemotherapy, yung mga may kasakitan na nagpapababa ng kanilang immunity. So, yun po ay nire-recommend sa kanila. So, sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung kayo po ay nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag niyo pong kalimutan na i-like at mag-subscribe kayo sa channel na ito kung hindi pa po kayo nakasubscribe. At i-share nyo na rin po para makatulong tayo sa iba pang nangangailangan ng impormasyon na ito tungkol sa shingles. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye mga ka-nurse!